Magandang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang unang sulat ni Pedro, chapter 2, verses 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti sa insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungang kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat tunay na dakila ka, makapangyarihan at mapagmahal. Nandito kami, mga anak mo, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at samahan. Lalong-lalo na po sa aming pananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ng iyong mga aral at tuntunin na gusto mong ibahagi, ipahayag sa bawat isa sa amin na magiging gabay namin at aming susundin sa aming pamumuhay. At ilalapit din po namin, Panginoon, na patuloy mo po ring sagutin, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo in your perfect time. Lalong-lalo na po sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Criselda Pagkalinawan, mama po nila ni Noah, Niel, at Sabrina. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi binigyan po ako ni Lord ng mga talented na anak. Maraming salamat din po sa mga nagturo po sa aking anak, sa Ate Lady, sa Ate Grace, saka po sa lahat po ng mga tumutulong po sa aking anak, ang nag-guide po. Bilang isang magulang, lahat po tayo ay nagkakaroon ng problema, sapagkat pag alam natin yung presensya ng Panginoon, kung pinasok natin si Lord sa buhay natin, lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin ay kaya natin malagpasan. Yun lamang po, walang hanggang pasasalamat sa iyong Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa langit si Kristo'y namamagitan, tanging kaibigang dapat magmahal. Siya'y matamang sa akin nagbabantay, sana iyo rin maging kaibigan. Itinadalangin ito, nadalangin ikaw ay aking
pag-asa sa buhay na walang hanggan, at siya'y sasalubong sa kabilang buhay. Nais kong kita'y kasama rin tunay, natalangin ikaw ay aking idinadalangin. Mayroon akong kasuotang sila na naghihintay sa langit ng gala. Kung matanggap kong sa ganda'y kumikislap, nais kong ikaw mananay tumanggap. Natalangin ikaw ay aking idinadalangin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa maikling pag-aaral at pagbubulay-bulay ng ating Bible reading and reflection for today. At ito ay mula sa Pangalawang Korinto, chapter 1. So tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, hindi ay nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, at nagpapasalamat sa gabing ito. Thank you, Lord, for your goodness, your kindness, and your love. At salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapatuloy na pagpapala na pinagkakaloob sa aming pong iglesia dito sa Tipas, sa inyong patuloy na pamumuna sa aming mga ministries at mga gawain. Salamat po for the opportunity na kami makapaglingkod sa inyo. Panginoon, sa gabing ito, kami rin po ay humihiling sa inyo na buksan niyo po ang mga mata ng aming pag-unawa. As we receive your word tonight, Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat, and we're so blessed to have this opportunity. Kami muli ay maupo sa paanan ninyo, Panginoon, at muling makarinig mula sa inyo. Maraming salamat po muli, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, kung ating pong babalikan yung ating pong napag-aralan sa 1 Corinthians, so sa huling bahagi or kabanata, nakita natin yung pagnanais ni Apostle Paul, pagpapahayag niya na nais niyang bumalik sa Korinto. At nais niyang magstay doon hanggang sa taglamig, at hindi lamang siya dadaan, kundi nais niya mag-spend more time sa kanila. But alam naman po natin na he spent 18 months nung tinatatag pa niya yung church doon. At tunay na isa siya sa mga unang mga itinatag ni Apostle Paul na mga churches ng mga panahon na yon. At ang pinakamatagal nga yun sa Efeso. At nais din niyang bumalik sa Efeso. Yan. Kahit alam niya na nanganganib ang buhay niya doon. Ngunit nandoon ang kanyang patuloy na pagnanais na ipagpatuloy yung kanyang ministry sa mga ito. So, sa gabing ito, makikita natin sa kanyang pangalawang sulat, at ito ay isinulat niya sa panahon na may suliranin siya sa ilan sa mga kaanib ng iglesia ng Korinto.
At ilan sa mga tao dito ang tumutuliksa sa kanya. Ngunit nandoon din yung kanyang nanais na makapagkasundo sa kanila. At nais din niya ipahayag yung na malulubos ang kanyang kagalakan kung mangyayari ito. So, I consider yung second letter ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na personal journal niya. No? Kasi kakaiba ito sa mga tema ng kanyang mga isinulat, no? Lalo na dun sa unang sulat niya sa Korinto. Kung papaano ang sulat niya, it's a hard letter, kung papaano itinuwid niya ang mga taga-Korinto sa mga maling mga paniniwala nila. At ang nais niya ay huwag magpatuloy yung mga maling mga gawain nila na nangyayari sa Korinto. Alam naman natin yung Corinth is a messed up church, no? Kung saan na in-abuse nila yung pagiging spiritual nila. Sabi nga, importante sa kanila yung image, no? Na kahit na mali yung kanilang mga ginagawa, kung maganda sila, yung image nila as being spiritual, ay okay na sa kanila, no? Pero hindi iyon ang nais na Apostle Paul na mangyari sa kanila. So every now and then, nagpadala siya ng sulat, yung unang sulat niya, to correct them. Ayan. Maliban pa doon sa mga naririnig niya na may mga grupo na galing sa Judea na pilit na tinutuliksa siya, sinisiraan siya, na sinasabi ng kanyang mga itinuturo ay mali at ang kanilang ituturo ang tama. So, sa kanyang pagsulat nung kanyang pangalawang message sa mga taga-Korinto, isinulat niya ito with a heavy heart. Na pinapakita niya na he's hurting, no? Sa kanyang mga nabalitaan. Ayan. So dito kakaiba dun sa ating pagkakilala kay Apostle Paul na he is a bold preacher, matapang siya, nais niya ikaw i-correct, no? Kapag may mali kang mga ginagawa. At paminsan-minsan ay nakakatanggap sila na pagre-rebuke sa kanila. Ngunit dito sa pangalawang sulat niya ay makikita natin yung pagiging kind-hearted ni Apostle Paul. Yung kanyang bukas na puso para sa kanyang mga kaanib sa iglesia ng Korinto. Ayan. So, babasahin po natin yung first 4 verses ng pangalawang Korinto, verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Ayan. So, sa verse 1, sabi dito, mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ang kapatid nating si Timoteo, para sa iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos sa nasa buong Akaya. Ayan. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Ayan. So dito po ay nakita natin yung damdamin ni Apostle Paul na kung papaano pinaalala niya sa mga taga-Korinto na siya'y dumadaan din sa mga kapighatian, na dumadaan siya sa mga pagsubok at mga difficulty sa kanyang buhay.
Ngunit sinasabi niya na ang mga ito ay napakahalaga at ito'y hindi pinagwawalang bahala ng ating Panginoon. Na dapat daw na lahat tayo, kahit tayo dumadaan sa mga difficulties and suffering sa ating buhay, ay ang dapat daw natin itanong sa ating Panginoon. Hindi yung tatanungin natin siya kung bakit ito nangyayari sa atin, kundi ang maganda daw itanong sa ating Panginoon is, ano po ang gusto niyong aking matutunan mula dito sa mga pinagdadaanan kong mga pagsubok? At dito'y makikita natin ang kahalagahan na ang ating Panginoon ay nag-i-invest siya ng mga experiences sa kanyang mga hinirang. Upang sa gayon, sa pamamagitan nito, ay makita yung patuloy na pagko-comfort ng ating Panginoon. Na alam naman natin na si Apostle Paul ay dumaan sa maraming mga kapighatian, maraming challenges sa kanyang buhay. At ilan nga dito, no, I think, yung pinaka darkest and deepest moment sa buhay niya ay yung nandoon siya sa Jerusalem. Naalala niyo po yun. No? Ito ay yung unang mga araw ng kanyang conversion, na siya'y kinagtagpo ng ating Panginoong Jesus sa daang Damasco, na nandoon yung kanyang pagnanais, nandoon yung kanyang desire and hope, at ang kanyang ambition na ma-share niya yung inireveal ng ating Panginoon sa kanya. No? Mismong ating Panginoong Jesus ang nag-reveal sa kanya, na ito'y ma-share niya sa kanyang mga kapwa, mga estudyante noong mga panahon na yun at mga pariseyo. Na alam nila yung pinagdadaanan ng mga ito. Na alam niya kung ano yung kanilang mga nararamdaman sa mga panahon ito. At nais niyang i-share yung katotohanan. At maalala din po natin na pinigilan siya ng ating Panginoon. Sabi, wag. Ngunit sabi niya na hindi, kaya ko ito. Nais kong i-share sa kanila ang inyong i-share sa akin. Ayan. So, makikita natin na doon na nagpipreach si Apostle Paul. Diba? At nandoon yung mga pariseyo. At kanyang ikinuwento yung nangyari sa kanya sa daan sa Damasco. Kung paano siyang kinatagpo ng Panginoon. At kung paano sinabihan siya na, Paul, why are you persecuting me? Diba? Kasi alam naman natin, si Apostle Paul ay siya yung mga nagpe-persecute sa mga Christians sa mga panahon na yun. At mula nung kanyang conversion ay nandoon na yung kanyang pagnanais na sundin ang ating Panginoon. Lalo na yung pagdala ng mensahe, the message of grace sa mga hintil. At nung ito ay ang nalaman at ito ay narinig ng mga nakikinig sa kanya noong mga panahon na yun na siya ay nagpipreach sa plaza, ay nagalit ang mga ito. At sila ay pinunit nila ang kanilang mga damit, sila ay nagsigawan. At sila ay nais nilang patayin si Apostle Paul. At ang ginawa ng mga guard ay ikinulong siya upang maprotect siya sa mga ito. Ayan, so yung kanyang pagnanais na ma-share ang ating Panginoon, yung His message of grace, ay hindi nangyari. So siya nag-fail doon. Ngunit, nung panahon na nandoon siya sa prison, anong nangyari? The Lord was beside him. And He gave him comfort and strength. And sabi nga niya, nag-witness ka sa akin dito. Maari ka rin mag-witness sa Rome. Kaya yung kanyang inuutos kay Apostle Paul na pumunta sa Rome. At kung maalala nga natin, on his way there, sila'y sumakay sa barko at sila'y na-shipwreck. Di po ba? Dumanas sila ng bagyo at nasira yung kanilang yung ship na kanilang sinasakyan. At ano ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanya? Sabi ay, huwag ka mag-alala sapagkat walang ninuman sa inyo ang magpe-perish o mamamatay dahil dito sa shipwreck na ito. So dito pa lang nakikita na natin kung paano sa kabila ng mga
mga trials, sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Apostle Paul, ay nandoon lagi ang Panginoon upang i-comfort si Apostle Paul, palakasin siya, encourage siya. Sabi nga, ano ba ibig sabihin ng comfort? Kasi sa mga Greeks daw. So, ang sabi, yung comfort daw is, ito'y patungkol sa pag-susooth, no? Soothing. Soothing, yung kapag ikaw ay may problema, ay maiibsan ang iyong problema. Yan. Ito daw yung ibig sabihin ng comfort sa mga Greek. At sa Latin naman, ang ibig sabihin daw dito is to strengthen, yung pagpapalakas. No? So, it's not only soothing, but it is also strengthening. Yan. So, dito ang sabi nga ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, huwag kayong mabahala sapagkat sa kabila ng mga ito, sabi nga ay ito'y ginagawa na ating pinapahintulot niya ito sa atin. At ito ay para for your sake. Kung papaano kami ay kinocomfort ng ating Panginoon sa mga panahon na kami ay dumadaan sa mga challenges, mga pagsubok at difficulties. With the comfort na pinagkakaloob niya sa amin, ito ay aming mai-extend din sa mga tao ng aming makikilala, mamimit. Parang tayo sa panahon natin ngayon na meron tayo mamimit ng mga tao na mangangailangan din ng comfort. Mula dun sa comfort na ating pong natanggap sa ating Panginoon. Now, while during the time that we were experiencing difficulties in our lives, ay nandoon at patuloy tayong kinocomfort ng ating Panginoon. Because we know that our God, He's true sa kanyang mga promises. Hindi siya nagbabago. Nandoon yung pangako niya na kailanman na hindi niya tayo pababayaan, ni iiwan man. At kung tayo dumadaan sa mga challenges, sigurado may maganda siyang hangarin para sa mga ito. At ito nga yung maging instrumento tayo para yung comfort na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na ating pong naranasan mula sa Kanya sa mga panahon na tayo nahihirapan, ay ito rin ay ma-share natin sa ating kapwa. Nasabi, kwentuhan mo sila. Paano ang ginawa mo? Kanino ka sumandig? Ayan. At syempre tayo, gustong-gusto natin yung ipahayag sa kanila na ang Diyos ay napakabuti. Kung paano ako sa mga panahon na ako ay naghihirap, ako ay na dumadaan sa mga pagsubok, mga challenges, difficulties, suffering sa aking buhay. Nandiyan ang Panginoon. Tapat siya. At kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Kundi bagkos sa kabila ng mga nararanasan natin ay nandiyan siya upang tayo ay encourage, no? Tayo ay strengthen, i-soothe, ibsan ang ating mga nararamdaman. Napakaganda ng mensahe na ating pong natutunan ngayong gabi. Na kahit sa ating buhay, alam po natin, di ba? Na yung mga challenges, ito po ay nagrarab po ng joy sa ating puso. Sabi nga na malalaman daw natin ang maturity ng isang Christian. Maturity ng isang Christian ay it can be measured, no? Dun sa kung papaano tayo sa mga panahon na tayo ay nararap sa ating kagalakan. Ano? At para sa mga Kristiyano, alam naman natin, kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok, alam natin na ito ay hindi kailanman mag-aalis ng kagalakan sa puso natin sapagkat tayo ay nagtitiwala sa isang Panginoon in control sa lahat, sa lahat ng bagay. Nasabi nga, He is the God of all comfort. No? May ibig sabihin lamang na lahat ng kahit anong klaseng sufferings ang ating pong abutin o danasin ay saklaw, no? ng kanyang pagmamahal, at hindi tayo daw dapat ilihim
or ikimkim sa ating mga sarili, yung mga pagkakataon na tayo ay dumaranas ng mga failures, no? Minsan hihiya tayo na tayo ay nag-fail sa isang bagay at ito ay sinasarili natin. Hindi daw po dapat ganoon, kundi ito po ay idulog natin sa Panginoon. Maging open tayo sa Kanya. Nandoon yung ating pagnanais na kahit na tayo nag-fail, hindi tayo nahihiya at tayo lalo pang kakapit sa Kanya, na alam natin na pinahihintulot niya yung mga ito para rin sa ating ikabubuti. At iyon nga para din po sa mga makikilala natin, mga kailangan din ng comfort. Kasi minsan ayaw natin, minsan proud tayo di ba? Minsan proud tayo, ayaw natin humingi ng tulong sa iba. Kung sabi, hindi yun ang nais ko. Sapagkat ang nais ko ay maranasan nyo yung tunay na pagmamahal, tunay na katulad ni sa Apostle Paul, yung affection and warmth na kanyang ipinahahayag dito sa pangalawang sulat niya sa mga Korinto. Yung kanyang pagiging bukas sa puso, no? Na hindi lamang siya taga-disiplina sa inyo, kundi yun nandoon at ready siya na kayo ay yakapin sa panahon na kayo ay nalulumbay, kayo ay dumadaan ng mga pagsubok. At gayon din ang itinuturo sa atin sa mga panahong ito kung tayo dumadaan sa mga pagsubok. Naisipin natin na ito ay isang pamamaraan ng Panginoon na para ma-share natin ang kanyang kabutihan, ang comfort na patuloy niya pinagkakaloob sa atin, ang kalakasan na nais niya, ang ating taglayin, kalakasan niya mismo. It's His strength that is in us. And every time you face trials, may sabi nga niya, my grace is sufficient. For my power is made perfect in weakness. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, that's why I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power will rest on me. Ayan, so yun daw din po ang maging puso ng bawat isa. Sa mga panahon natin ngayon, sa ating po pagtatapos, meron po bang mga tao na dinala ang Panginoon sa inyo sa panahon na kayo ay dumadaan ng mga pagsubok na nag-comfort sa inyo at kayo ay naging bukas ang inyong puso, hindi kinimkim ang mga ito, kundi ito ay pinahayag sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay gumawa ng paraan at minsan ay He uses human vessel para tayo ay i-comfort. At ito rin po ang nais ng ating Panginoon kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok, na maging comfort din tayo sa ating kapwa. So, sa gabing ito, alam po natin, lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Lahat tayo ay dumadaan sa mga sufferings, sa mga difficulties. Maaring tayo dumadaan sa pagkasalukuyan or tayo dumaan na at tayo dadaan. No? So sabi nga, di natin pwedeng sabihin na hindi wala sino man sa atin o meron sino man sa atin ang hindi dumaan. So maaring tapos na, papunta pa lang, o tayo dumaranas na. Kaya tayo ay dapat na magpuri sa Panginoon, tayo magpasalamat sapagkat dahil sa mga ito, tayo ay lalong lumalakas. At with the comfort na patuloy na pinagkakaloob sa ating Panginoon, ay maging mga humble instruments tayo upang ihatid din ang comfort na ito sa ating kapatid. Tayo na dumaras din ng ganong klaseng pagsubok and sufferings ay makatulong tayo sa kanila. Kaya sa gabing ito po ay ating pagbulay-bulayan. Nais ba natin ikimkim ang mga ito? Are we being proud? Na ayaw nating malaman ng mga tao na we failed sa ating sa buhay? O nandoon yung ating kagalakan at pagtitiwala sa ating Panginoon that He is in control and that we have that confidence that we have a great God who reigns in heaven. Kaya kahit tayo dumadaan sa pagsubok, tayo ay nagagalak at we are not being robbed by any challenges. Yung ating kagalakan ay hindi kailanman ay maaagaw sa atin in spite of the fact na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok.
Nawa sa gabing ito ay magsilbing kalakasan ng bawat isa na ang Diyos, He is truly the God of all comfort. Maraming salamat po at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka,
Atin pong basahin sa una, Tesalonica 5, 16 hanggang 18. Magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Aming Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa iyong mensahe, sa aming pananalangin. Maraming salamat sa iyong anak na ginamit mo upang maghatid ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, samahan sa anumang nais pa niyang gawin, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo ay iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakilan-kailanman. Amen.